Hi guys, good morning! Good morning guys! Today is Monday. Meron pa rin kaming pasok guys, guess what? This is our last week. Actually, parang last day na ngayon or tomorrow kung meron pa kaming klase tomorrow. Pero now it's almost 9, quarter to 9 a.m. Dumaan muna ako dito sa may Kayani, sa may Keskusta kasi kailangan ko magpa-picture guys ng passport picture. Passport? Passport picture para sa pag-change ko guys ng lisensya or ng driver's license dito. Guys, fun fact guys, meron akong lisensya ng Pilipinas, so Philippines driver's license. Yung ano guys, yung Philippines driver's license nyo, pwede nyo siyang gamitin dito sa Finland. Pwede nyo siyang gamitin dito for 2 years as long as nakuha mo yung lisensya bago ka nagkaroon ng residence permit dito or ng permanent address dito sa Finland. So, halimbawa, bago pa kayo dumating dito, meron ka ng lisensya. So, pwede mo yung ipapalit, guys. And pwede ka ring mag-drive dito, guys, within 2 years. Pwede mo siyang gamitin yung lisensya na yon and mag-drive dito sa Finland. Legal siya, guys. Tinanong ko siya, dinouble check ko rin siya sa Trafficom. Nagtanong ako mismo sa kanila. Dahil yun, guys, dahil ang ating lisensya or ang Philippines driver's license natin guys is under Geneva Convention. So, yun, parang kinikilala yung lisensya natin dito sa Pilipinas, sa Finland, I mean. So, yun, mag 1 year na kami dito guys, pero ang gamit ko lang na lisensya is yung Philippine driver's license ko. So, legal siya akong mag-drive dito guys. So, wala pa namang 2 years guys, pero gusto ko na siyang ipapalit para sa aking peace of mind. Para sa ikapapayapa ng aking utak. Pero okay naman din siya, legal pa rin naman. Anyway, nakakuha na ko guys ng medical ko yung medical ko guys, online lang siya. Nakipag-video ko lang ako sa doktor. Ano lang yon? Magkano nga yung binayad ko? 60 euro or 60 or 70 euro. Double check ko guys yung presyo. Nakalimutan ko. Tapos yung eye test ko rin guys, kinuha ko siya sa Sinsam, yung bilihan ng mga ng mga salamin. Ano lang doon guys, 20 euro ko lang siya. Nako, 25. Ano ba yan? Mali. Hindi ako naggana siya guys. Impromptu lang to yung sinasabi ko guys. So, hindi ko kabisado yung presyo. Pero 20 or 25 euros lang siya guys. So, yun lang yung babayaran, yung nagastos ko so far. And then, itong photo ko. Yung passport photo guys, gusto ko sanang gamitin yung luma ko pang passport photo. Pero, yung sabi dun sa babae sa Trafficom, hindi daw sakto yung size, grabe. So ayun, kailangan ko magpa-picture ulit. Sayang din no, 25-30 euros din ata tong passport picture. So ayun, tapos yung bayad sa pagpapa-change ng lisensya is nandito yan. 45 euro guys. So mamaya meron na akong guys mamaya. Meron na akong appointment sa Trafficom after ng klase ko. So, pupunta ako doon later. Share ko lang din guys, kasi sa Pilipinas noon, takot ako mag-drive. Kasi diba sa atin, ang dami nag-jaywalking. Tapos maliit yung daan. Parang tas ang daming doon, reckless driver. Pero dito guys, sa Finland, sobrang sarap mag-drive kasi malawak yung daan. Walang masyadong obstacle, wala masyadong nag-jaywalking guys. And yung mga driver dito, karamihan yung mga nagda-drive is alam talaga yung law. And yung halimbawa, naka-yield sign, no? So talagang kahit malayo ka pa guys, hihintayin ka nilang mauna kasi ikaw yung sila yung naka-yield eh. So, unahin ka talaga nilang hindi sila yung basta na lang liliko. Di ba sa Pilipinas, ikaw yung mag-adjust eh. Kahit ikaw yung nasa tamang lane or ikaw yung dapat mauna is ikaw pa yung mag-a-adjust. Nakakaloka, 'di ba? So ayun, dito ang ganda ng Yun nga lang din guys, siguro din dahil din sa pag-implement nila ng batas or ng mga fines when it comes to traffic law fines. Kasi ang laki din guys ng babayaran mo nakadepende sa sahod mo yung percentage ng traffic fines mo. So, yung katrabaho ng asawa ko guys, nahuli siya nag-overspeeding dun sa amin. Guys, ang ginawa sa kanya 800 yung yung fine niya, 800 euros. Tapos na kumpiska pa yung yung sasakyan niya, guys. Kasi lang doon 60 kilometers per hour lang yung
maximum speed limit, pero nag-reach siya ng 100. Imagine, ang bilis ng takbo niya. So, residential area yun eh. Parang ano na, city area na. Ganun. Nakaloka. So, ang laki, diba? Imagine, sayang din yun. Hindi pa bukas guys, kasi alas 9 pa magbubukas to. Tapos, 9:15 yung klase ko. Though, malapit lang naman yung school ko dito. So, it's okay. Yeah. Kayo guys, share nyo naman yung experience nyo. Meron na ba kayong lisensya noon nung pumunta kayo dito at pinapalit nyo na lang? Ano yung process? And alam ko rin guys na kung dito ka kukuha ng lisensya is sobrang hirap and mahal din yung pagkuha. Kasi kaya yung asawa ko sabi niya, diyan ka na kumuha ng lisensya sa Pilipinas kasi nga mas mura sa atin, mas madali kaysa kung dito pa ako kukuha. So, ayun. Sabi daw nila din, sabi rin sa Trafficom, nagtanong ako, is hindi ko na kailangan mag-theory test. Theory yung exam and yung practical driving test. Ang requirements lang din pala guys ng pag-change ng lisensya is unang-una yung passport mo or yung residence permit. In my case guys, paso na yung aking residence permit. Waiting pa ako sa pag-approve. Medyo matagal guys. Lag ngayon yung maraming backlog. So, parang na guys, 2 months na tayong amin or magti 3 months, ganon. So, in my case, okay lang din daw yun, hindi naman daw nakaka-apekto yun. Kailangan lang nila ng passport photo din, 2 pieces ata yung passport photo, and then, yung driver's license natin and yung form or yung appointment mo. At saka yun nga, yung medical tsaka yung eye test. So, ayun lang guys. Sobrang dali lang kung magpapa-change kayo. So, kung wala pa kayo dito sa Finland guys, I highly suggest na kumuha na kayo ng lisensya sa Pilipinas pa lang bago pa kayo pumunta dito kasi mas makakatipid kayo and mas madaling kumuha. Unlike kung dito kayo, sobrang higpit dito guys. Did you know guys, yung mga iba kong classmate, naka-3 theory test na hindi pa makapasa. Kasi after, theory test daw muna and then yung driving skills mo. So yung isa naman, nakapasa naman siya ng theory test, pero yung driving skills niya, hindi pa ganoon ka up to standard dito sa Finland. So, pangatlo na rin niya, guys. So, diba? Ang hirap. Tapos, every time na magte-take ka, guys, may bayad din. Hindi ang laki ng gastos. So, ayun. Better, guys, na sa Pinas na lang kayo kumuha. Okay, guys. Mukhang open na yung, yung photo studio. See you later. So, dito tayo guys, papunta sa Kuvakeskus Hininen. Mukhang bukas na sila. Let's see. Medyo mahal dito guys magpa-picture. Tapos na ba? Ay, ganda ng nila guys. Nagtitinda rin sila ng mga camera. Kaksi, passaportti. No, joo. Paljonko se maksaa? Paperikuvat on 27. Oh, okei. Onko tässä? Joo, siinä on. No, ihan pikkurinnosta. No, kyllä. Näin. Ja, over. Kiitos. Onko vain 5 minuuttia tai? Aha, okei. Kuisi kappale. Näin. On tosi nopeasti. Tulos on vasta 25. Okei. Kortilla. Joo. Kiitos. Kiitos. Ja. Onko kaikilta? Okei. Kiitos. Joo. Kiitos, heippa. Hei. No niin. Hei, pitäis saa. Tita guys, ang bilis. Peda. Peda pat. Tita guys, tayo. Ang bilis, para wala pa ka 5 minutes eh. Totoo nga yung review sa Google na sabi, ang bilis daw ng picture dito. Pero ang ayo 40. So, ano na siya guys, 6 pieces.
ng passport photo, passport size. Tapos 25 euros. Mahal pa rin guys. Kasi hindi ko naman, aanhin ko naman itong picture na to. Meron akong luma pero hindi nga tinatanggap kasi iba daw yung size. Nakakalurky. Malilate na rin ako sa school, so let's go. Meron pang daanan dito. Alam nyo guys, hindi ko pa rin kabisado yung Kayani. Sa tagal-tagal lang nagtatry dito. Hindi ko pa rin kabisado guys. I'm bad at locations. I'm not a geographic person. Ano to? Ano pinagsasabi mo, girl? Saan ba yung pangalawang linya? 9:02. So, 9:50 ng klase, guys. So, malilate. Nagsabi nila ako sa mga classmate ko. Meron kaming group chat, guys, na doon ka magsasabi kung malilate ka or something. Para masasabi ng mga classmate mo, guys. Pero kung absent ka, kailangan mo mag-send ng message doon sa teacher mismo. Doon meron kasi kaming parang app. Yung Wheelman, tinatawag nga. Doon ka mag-send ng message or private message sa inyong teacher. Okay, guys, let's go! Guys, so wakas nandito tayo sa school. Ano kung ano. Alam nyo ba guys? Parang nang ghost town tong eskwelahan namin kasi parang literal, grabe guys. Yung mga kotse nakapark dito sa mga teacher lang to and sa mga estudyante and yung group lang namin yung klase lang namin ang meron ngayon guys. Lahat nasa bakasyon na. Tapos yung mga classmate din namin mga finish, nakabakasyon na sila guys last week pa. Kami lang yung hindi talaga. yung subject namin ngayon guys is Oyaws Paya lang naman din. Parang guide lang nila yon sa mga immigrants. So, kaya yun. May po. Nevertheless, ang ganda ng weather ngayon guys. So guys, late na ako guys. See you later. Nagbaon din pala ako guys. Kasi nga, nagbaon ng lunch kasi nga, ay, bakit ganito ang dilim? Literal guys, parang, ano pala ano namin? Bakit ang dilim? Tignan nyo guys, off lahat ng ilaw. Ano palang ano namin? Room. Nagbaon ako ng pagkain guys, kasi pati yung cafeteria namin. Sarado! Nakakaloka. 1 to 2. As in, guys, parang ghost town na tong eskwelahan namin. Tingnan mo, guys, wala kayo nakikitang estudyante. Walang ingay. Ako lang yung maingay dito, guys. See. Diba, wala? Walang katao-tao, guys. Tayo lang talaga, guys. Saan ba yung namin? Sa kabila. Okay, guys. See you later. Hinitin natin yung pagkain natin guys. Meron ditong microwave. So guys, dito sa mga room, meron usually hindi naman lahat ng room, pero usually meron mga ganito, mga microwave. Meron din kabila doon, meron yung parang uwono na may ref, merong microwave, ganun. Tapos may mga kapihan pa. May kape ba dito? Naghanap na dito. May mga ganyan. Pero sarili mo ata yun. Tapos ito, may mga hindi ka ditong kumain guys. Pero marami dito guys na upuan ng mga. Hi guys! Lunch time na namin ito. Nagbaon ako ng ganito. Buti na lang may microwave dito. May init yung pagkain. Tapos ito lang. Wow! Walang rice. Parang throne. Ay, ito yung mga classmate ko guys. Pero hindi ko na sila ipapakita for their privacy. Wow! Privacy yan. Ghost town talaga dito guys, walang tao. Kami lang talaga. As in, ewan ko bakit may pasok pa kami. Tamon ribs.
Portion, ang taxi. May ginawa akong maha kagabi. Kaso nakalimutan ko namang dalhin. Pero today is our last day guys sa klase. So 'di ba bukas walang pasok. Pero tomorrow may pasok na ako sa work. Magtrabaho ko sa ugma tomorrow. Part-time, you know. Kailangan natin ng pera guys. Kailangan natin mag-work hard. Mag-print tayo ngayon guys no, sa medical ko para sa IO40. Dahil mamaya nga yung ano natin. So meron kami dito mga printer na pwede namin gamitin for free. So try natin ngayon. First time ko rin itatry. Meron ding internet dito guys sa school namin na pwede rin namin gamitin. So automatic na connect yung laptop ko doon. Ito na tayo guys. Nalate tayo ng 3 minutes pero buti mabait yung nandito. Okay lang ba? So napasok ko na yung Hi guys, so ayun kakatapos ko lang dito sa Ayo Varma. Ayan siya. Okay na guys, nakapagpapalit na ako pero matagal pa ito makukuha guys. Ano pa siya, 3 months pa daw. So binigyan lang nila ako ngayon ng temporary driving license. So ito yung papakita ko kapag harangin man tayo. So ayan, tapos nilagay yung picture. Tapos guys, yung yung Philippines driver's license ko, kinuha nila guys. So hindi daw nila hindi babalik. So kung uuwi pala tayo ng Pinas guys, tapos magdadrive tayo, doon wala tayong lisensya. Ewan ko kung pwedeng gamitin yung bagong lisensya na gano'n. Ewan ko, so kailangan ko pa yung nagulat ako, hindi na pala nila ibabalik yun. Tapos guys, yung sa medical, since online lang yung sa akin, tapos nakalagay naman sa Omakanta na page, na access nila, so hindi na pala kailangan yun i-print. So kahit hindi na i-print, pinrint ko pa guys. So ayun, mabilis lang din guys yung proseso. Tapos 45 euros lang yung binayaran ko para sa processing fee. So yun, yung total lang nagastos ko guys sa pagkuha ng lisensya is eto, ilagay ko lang sa screen kasi hindi ko na ito siya guys. So ayun, all in all sobrang smooth lang din ng madali lang talagang kumuha kung meron na kayong driver's license sa Pinas pa lang guys. So kung wala pa kayo dito guys, kuha na kayo dyan. So ayun, hintayin na lang natin guys na makuha yung lisensya. Balitaan ko kayo next time guys kapag nakuha ko na. Yun lang. Bali yung ko pala guys, yung medical ko. Online ko lang siya kinuha. Ilalagay ko na lang din dito kung saan yun. Okay? Kung saan yun guys. Ngayon naman guys, punta tayo ng supermarket tsaka magpapagas ako dahil ubos na ang gas. Ang gas ngayon guys, 2.0 lang. Bumaba siya ngayon. Kasi nakaraan 2.3 yan eh. So ito guys, kung magpapagas tayo, kailangan natin i-download tong ABC. Since as S group kami guys. So, refueling. Tapos, ABC, Prisma Kayani. Nandito na ako. And then, check nyo lang kung anong number yung yung pag-anuhan nyo. So, meron dito, 1 available. Gawin ko sigurong 60. Ubus na yung gas eh. Gawin siguro natin 60. Pay for refueling. Yan na siya. Ayun guys, ginawa na nating 60 dahil mura-mura ngayon. Samantalihin natin. Pero mahal pa rin nga eh kahit pa paano. Kasi dati 1.8 lang. Ay, kailangan akong bilhin guys na pills. So kailangan ko ng number. So dito guys, pag may reseta, kailangan mo ng pag may mga gamot or mga pills, kailangan mo ng reseta galing sa doktor. Hindi ka basta-basta makakabili guys. Yung mga contraceptive pills, hindi siya nabibili over the counter. Hindi katulad sa atin.
So, kailangan talaga ng doctor prescription. Ay, lotion. Yes, binibili namin para serum. 15. Mas mura to kaysa to. So, 15 lang to. Nasa pouch. Ito na yung gamit namin guys. Pati si KB, ito yung gamit ng lotion. Ito lang sa tapi. Bili tayo ng Xylitol ni KB. Parang mas mura to eh. 5.82. Tapos 153, 50 grams na. Ito 50 grams lang eh. Okay guys, nakabili na tayo ng groceries at ng mga kailangan natin. Uwi na tayo guys kasi pagod na ako. Sunduin pa natin si Kibi guys. Nasundo na natin ang batang makulit. Ayan yung batang makulit. So who have this one? Alva only? Ito, Mami Nun. Tama ko si Nun. Gumawa sila ng ano guys, ng tawag dyan na, bracelet. Kasi si KB daw gusto ng bracelet nung staff na isa. So, kinukuha niya. So, ayan, gumawa sila. siya lang daw gumawa niyan. Siya yung nagsuot ng mga beads. Nasa bahay na tayo guys. So, natapos na yung araw. Napagod ako guys. So, ngayon, lalagay ko lang to sa ref yung mga napamili. Tapos, gagawa ko ng milkshake. Dahil si KB mahilig sa milkshake. At ang init ngayon, guys. Grabe ang init ngayon. So, magandang mag-milkshake. So, yung ginagawa ko, guys, pag nag-milkshake kami, nilalagay ko na sa freezer yung putas. Katulad nito. Ito, meron ako kaming to. Pinaghalo ko na yung, yung saging at saka yung strawberry. Pero parang gusto ko ng banana So, ganito. So, naglalagay ako itong banana. Tapos, meron kaming avocado dito. So, gawa tayo, guys. Tapos, usually, rasbato yung gamit namin. Pero gusto ko to ngayon. Tapos, ito yung avocado. Lagay lang din natin dito. Dami rin yung alam na guys, na Finnish words. Huh? I mean, in fiber. Rich in fiber. Wow. Since when? Tapos, nilagyan ko ng kaura or oats. Ayan. And then, yung pampatamis natin, aside sa banana guys, dahil matamis na yung banana, nilalagyan ko ng konting dates, mga 2 peraso, ganyan. Ito, heated dates na siya. Wala na siyang buto. And then, ayun lang, shake natin.